Kapag ka ikaw ang bibili, napakataas na presyo ang babayaran mo. Pero pag ikaw ang nagbebenta, hindi man lang nangalahati sa original na presyo pag binili mo ang presyo kapag ikaw nagbenta. Anong klaseng katangahan yan? What the F is going on in our agricultural industry? I'm not gonna say the word, just F is fine. So what is up yung mga bay? In this video, I would like to react on something dito sa napanood ko sa social media, no? Itong datos ng importation. Talagang nangunguna tayo, number 1 tayo pagdating sa importation o price. But I am not sure kung gaano ka-accurate itong data na ito, pero assuming na totoo ito kasi as we observe ngayon, panay ang import natin ng palay, ano, bigas. Kung tutusin, napakalaking sampal talaga sa atin itong mga Pilipino eh. Biruin mo, kung dati-rati tayo ang number 1 exporter ng mga agricultural products, kagaya ng bigas, tobacco, sugarcane, abaka, etc. Ngayon, di na natin kayang pakainin mga sarili nating bibig sa sarili nating production dito sa atin sa Pilipinas. Isang malaking sampal sa ating mga Pilipino, ano? Kasi biruin mo, ang Pilipinas naman ay isang agricultural land. Mayroon tayo, maswerte tayo biniyayaan ng isang masaganang kalupaan, no? Sa pagsasaka. And yet, here we are now, hindi natin kaya tustusan ang ating sariling pangangailangan. Nakadepende tayo dun sa mga imported products, kagaya ng bigas at kung ano-ano pa. What the F is going on in our agricultural industry? I'm not gonna say the word, just F is fine. Napaka walang hiyang nangyari sa atin. Kasi I personally sympathize doon sa mga magsasaka kasi ako din ay galing sa pagsasaka, no? Kawawa talaga kami mga magsasaka. Kaya most of farmers na meron tayo dito sa Pilipinas, nag-iiba na ng linya o nagtatrabaho na ng may arawan na sweldo. Wala talaga makikita potential yung pagsasaka dito sa atin pagka yung traditional way of farming, no? At ito pang pinakamasakit, kapag kami mga farmers ang bibili ng mga produkto, ay bibili namin sa mataas na presyo. Tapos kapag kami naman ang nagbebenta the same item or the same product, napakamura naman. Gamit ang prinsipyo ng pagdinegosyo, ay napakamura ng mga angkat nila sa amin, bili nila sa amin ng aming mga agricultural harvest o products. Ano bang nangyayari sa agricultural industry dito sa atin sa Pinas? Na kung tutuusin, way back in 1970s, 80s, tayo ang nangunguna pagdating sa production ng mga ganyan. Tayo pa ang number 1 exporter ng mga ganong klaseng product doon sa ibang bansa. At kung hindi ako nagkakamali, yung mga magagaling nating mga sa agriculture, sila pa yung pinapadala doon sa ibang bansa, gaya ng Taiwan, Thailand, Vietnam, Korea, South Korea, para mag-lecture sa mga farmers nila doon at ituro yung mga kaalaman patungkol sa agrikultura, kung paano mas magiging efficient and effective yung farming. And yet, here we are now, nakadepende na tayo sa kanila para makakain. What the F is going on? Nakakagigil. Napakataas na importation requirements natin para matustusan ang ating mga pangangailangan. Paano naman kasi, as I observe, tingnan nyo, yung mga dati-rati ay mga palayan. Ngayon ay kadalasan nagiging industrial park or isang housing facility. Nawala na yung mga sakahan, no? Ewan ko kung anong ginagawang sistema. Biruin mo, agricultural land tayo, tapos hindi natin kaya tustusan ang pangangailangan natin sa agrikultura. I mean, sa mga agricultural products. Ano bang katangahan ang nangyayari sa sistema natin? I am not against dun sa kung sino man nakaupo ngayon. What I am saying is that I am against o discontented sa sistema ng agrikultura dito sa ating bansa. At dati-rati nung ako'y nagsasaka pa, never ko talagang naranasan yung mayroon man lang kahit anong kahit counting ayuda pagdating sa kahit abuno man lang o kaya seedlings, wala. Pero alam ko sa Department of Agriculture natin mayroon tayong o mayroon silang programa
patungkol dyan sa mga assistance na yan. Pero wala talaga kahit na isang butil ng binhi ang dumating sa amin. Real talk lang, gutom talaga ang abutin ng pamilya mo kapag umaasa ka lang sa traditional way of farming. Although nabubuhay naman sa pagsasaka, hindi ko naman sinasabing hindi nabubuhay sa pagsasaka. Kaya lang, kung iisipin mo, kapag ikaw ang bibili, napakataas na presyo ang babayaran mo. Pero pag ikaw ang nagbebenta, hindi man lang nangalahati sa original na presyo pag binili mo ang presyo kapag ikaw nagbenta. Anong klaseng katangahan yan? Anong klaseng sistema ang pinapatupad? So that's all for today's video mga bay. I am not promoting anything. Hindi ko na rin hihingin, huwag kang mag-subscribe, huwag kang mag-like, ayoko rin ng comment. So, peace out.